Mag-iisang taon na ang Bombay na si Amir sa Capiz mula nang mapadpad siya roon. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa probinsya na yon ay para taguan din ang kanyang pinagkakautangan. Nakakatawa mang isipin, pero si Amir ay hindi gaya ng ibang Bombay na nagpapautang. Si Amir ang umuutang sa mga kapwa niya Bombay. Pagkatapos ay bumibili siya ng kung ano-anong bagay at ibinebenta niya ng mas mahal sa mga tao. Dahil sa kakautang ay nagpatong-patong na ang lahat ng bayarin. Pinaghahanap na siya ng kanyang mga kapwa Bombay sa Maynila. Dumating na nga ang puntong nakipagsuntukan pa siya sa isang Bombay na inutangan niya. Para makatakas sa mga bayarin ay may inutangan na naman siya. Ginamit niya ang pera pamasahe papuntang Capiz. Sa probinsya kung saan nakatira ang kaibigan niyang Pinoy na si Albert. May kaya naman sa buhay si Albert. Wala itong pamilya. May isa lang din itong bahay. Kaya naman ayos lang para sa lalaki ang patirahin si Amir sa kanyang bahay. Tutal, medyo malaki rin naman yon. May malawak na sala at may mga kwarto pa sa itaas. Ngayon pala 1 taon ko tira dito. Salamat kasi ako ampun mo. Di bali, kapag ako luwag-luwag, ako babawi. Magkaharap ang dalawa sa sala habang nakaupo sa sofa. May bote ng Alfonso sa kanilang harapan at chicharon. Pre naman, bakit ka ba bothered? Hindi naman kita inuobliga na ibalik lahat ng naitulong ko, no? Okay na ako na tinutulungan mo ako sa business ko. At saka, malungkot kaya pag mag-isa sa malaking bahay na to. Buti nga dumating ka eh. Thankful ako kasi kung hindi ako bumili ng electric fan na sira sa'yo dati, hindi tayo magkakakilala. Kahit pa, hihiya pa rin ako. Sobrang natulong mo eh. Ikaw talaga tunay kaibigan. Ilang taon ka na kaibigan sa akin? Pambira ka naman. Di mo na maalala? 7 years pare. 7 years. 7 years? Pero ako, di mo kalimutan. Astig ka talaga. Pwede na kita pinsan. Para megus-megus tayo. Wala naman akong ibang kaibigan, ikaw lang eh. Alam mo, pansin ko lang sa 7 years, hindi ka pa nangungutang sa akin. Ganun ba? Sige, pautangin mo ko kahit 10,000. Utot mo, kilala kita no? At saka, bakit ka uutang kung pwede mo naman kitain yun sa business ko? Sandaling lumagok ng alak si Amir. Siya nga pala, kailan ba balak bumalik sa Maynila at harapin yung mga atraso mo? Napailing ang Bombay. Kapag naaalala niya ang mga utang niya sa Maynila, ay parang sumasakit ang ulo niya. Hindi ko alam. Kapag ako yaman na. Ikaw naman kasi, utang ka ng utang eh. Ay, ganun talaga. Di naman ako yaman eh. At saka, ako loko kapwa mo Pinoy. Tangay investment eh. Wala akong magawa. Utang talaga. Ikaw, musta ka? Di ka ba buo pamilya? Wala ka ba babae aanakan? Anakan talaga. Ewan ko, baog yata ako eh. Kahit na ano ang ginawa ko, hindi talaga nabubuntis eh. Kaya hanggang laro-laro na lang ako. Wala akong balak magpamilya. Naku, dapat ikaw mag-anak. Kapag ikaw patay, ako mamahan na lahat yaman mo. Natawa na lang ang dalawa. Ang ganong klaseng usapan ay normal na lang para sa kanilang dalawa. Sa tagal na nilang magkaibigan, maraming bagay na rin ang napag-usapan nila ng seryoso. Pero dahil wala naman silang plano sa buhay, kundi magkapera, wala rin namang nangyayari. Nang maubos na ang kanilang iniinom ay hindi na nakontento ang dalawa. Nagkayayaan pa na magpunta sa malapit na beer house. Medyo may tama na nga ang dalawa pero hindi pa naman sila lasing. Oh, ikaw na drive? Naku, wag. Ayaw ko pakikita Lord. Ako di pa handa. Baka tayo hulog sa bangin nakainom ka eh. Lumabas si Albert ng kanyang sasakyan at walang ganang isinarado yon. O sige, mag-abang na lang tayo ng sasakyan. Ikaw na mag-lock ng gate Inabot ni Albert ang susi sa Bombay. Nang may dumaan ng tricycle ay agad silang sumakay. Nasa 10 minutong biyahe lang ang tinakbo nila. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin sila.
Walang ganong tao sa beer house noong mga sandaling yon. Tanging ang mga staff lang ang naroon at 2 lamesa lang ang may customer. Pag-upo ng dalawa, may lumapit agad sa kanilang dalawa. Si Eva, ang nag-iisang waitress doon na mukhang disente at matino. Yun din ang matagal ng tipo ni Amir, kaya sa laging pumupunta sa beer house. Ano pong inyo, sir? Ikaw na magsabi, pre. Umayos ng pagkakaupo si Amir at tinaplos sandali ang nakagel nitong buhok. Ikaw bibigay sa amin tig-isang beer. Tapos pulutan. Tapos, pwede ikaw ngiti? Pag ikaw ngiti, gabi ko kumpleto na. Napabuga pa ng hangin si Albert sa sobrang kilig, habang si Eva naman ay kusa na lang ding napangiti. Ayan, ganyan ngiti. Mas ganda ka pag ikaw masaya eh. Ano pa pong ibang order nyo? Dagdag mo na rin ikaw. Gusto kita kasama sa buhay eh. Uy, baka iba na yan, Amir, ha? Hindi, ako bibiro lang. Baka boss mo galit sa akin eh. Sige, yun lang nga sa amin. Salamat, ganda ha. Masaya at nakangiting naglakad ang babae paalis. Patawa-tawa naman ang dalawa. Pero napatigil ang tawanan nilang yon nang may makita silang isang babae sa kabilang table. 4 na lamesa ang pagitan nila noon. Pero alam nilang sa direksyon nila yon nakatingin. Oh, Amir, nakatingin ata sa'yo. Tinuro pa ni Albert ang babae na may kagandahan din naman. Hindi sa'yo nakatingin eh. Amoy niya siguro ikaw wala shot Loko, sa'yo nga nakatingin no. Pero, ang creepy tumingin pre. Nakakailang. Oo nga, parang serial killer sa pelikula na napanood natin. Napansin ng babae na nakatingin din sila. Kaya biglang tumayo ang babae at umalis. Dumating na rin ang kanilang order. Masayang uminom ng alak si Amir dahil pumayag si Eva sa pag-aya nitong date kinabukasan. Mga bandang 11:00 na ng gabi nang matapos na ang dalawa sa pag-iinom. Nang makapagpaalam na si Amir kay Eva, ay lumabas na sila ng beer house. Dahil alanganing oras na rin ay wala na silang masasakyan na tricycle. Wala silang ibang choice kundi ang lakarin na lamang ang daan pa uwi. Tagal nyo kasing maglandian eh. Yan tuloy. Wala tayong masakyan. Akin ayos lang. Ako sanay lakad. Kung ayaw mo lagad, pwede ka gapang. Sira ulo ka palang Bombay ka eh. Linga rito, kurting ko yung matagos mong ilong eh. Medyo pag-ewang-gewang na ang takbo ni Amir noon dahil bagyang nahihilo na rin. Nagulat na lang sila nang may mabangga si Amir. Dahilan para matumba ang Bombay at humilata sa semento. Hindi makapaniwala si Amir at Albert na babae pala ang nabangga niya. Sa laking tao ni Amir, napaka-imposible na hindi man lang natumba rin ang babae. Na parang wala ngang nangyari dito. Dahan-dahang tumayo si Amir at lumapit sa babae. Ako, hihingi sorry. Di ko ikaw kita. Sabi ka ano sakit? Dadaling kita sa ospital. Nakatingin lang ng seryoso ang babae sa mga mata niya. Sandali Hindi ba ikaw yung nasa beer house? Yung kanina na mag-isa lang doon sa isang table? Unti-unting umarko ang ngiti ng babae habang kay Amir pa rin ang tingin. Bakit kang ngingiti? Dapat ikaw gagalit kasi ibabangga kita eh. Baliw ka ba ate? Hindi ba sabi mo, mas maganda ang babae kapag gumingiti? Nagkatinginan si Amir at Albert sandali. Ay, oo nga. Sabi ko nga yun, mas maganda kapag ngingiti. Pero, di naman ikaw si Eva eh. Nawala ang ngiti sa mukha ng babae at muli itong sumeryoso. Hindi na yun nagsalita at naging masama na ang tingin ng babae sa kanila. Kaya naman, nagsimula na ring maglakad ang dalawa paalis. Kahit papalayo na, ay nakatingin pa rin sa kanila ang babae. Weirdong babae. Paano niya narinig sinabi ko kay Eva ang layo-layo niya sa atin? Isa pa, ang ingay sa binaw sa lakas ng sound.
ibang klase tenga meron siya. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Sino kaya yun? Hala, baka Lord yun. Panggap lang na babae, tapos sasabihin sa akin, bayaran ko mga utang sa Maynila. Loko, pinagsasabi mo dyan. Tara na nga, maglakad na nga lang tayo. Nabawasan ang tama ng dalawa dahil sa layo ng kanilang nilakad. Pawis na pawis sila habang nakahiga sa sahig ng sala. Dahil sa pagod at kalasingan, hindi na kinaya ng dalawa ang umakyat pa sa kanilang kwarto. Sa sala na sila inabutan ng antok. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nakaramdam na ng lamig ang Bombay na si Amir. Papikit-pikit pa siyang bumangon. Tila ba nagulat pa siya nang namalayan na nasa pintuan pala sila nakatulog. Dahil may kaliitan naman si Albert, nagawa niya itong buhatin at inihiga niya sa sofa. Isasara na sana ni Amir ang pintuan sa sala nang makarinig siya ng sitsit. Nung una ay inakala niya na baka guni-guni lang. Pero nang maulit yon, ay nagtaka siya. Lumabas siya at tiningnan ng bakuran. Hello? May tao ba dyan? Kung wala, edi hayop. Walang tumugon sa kanya. Pero muling may narinig siyang sumitsit. Napalingon na siya sa kanang bahagi ng bakuran. Doon nagmumula ang sitsit kaya naman dahan-dahan siyang lumapit at may halong kaba ang bawat hakbang niya. Ang kaba na hindi niya alam kung saan ba talaga nagmumula. Sinong tao dyan? Pwede ikaw sasalita? Sa halip na may marinig siyang magsasalita, impit na tawa lamang ang narinig niya. Lakas loob na hinawi ni Amir ang halamanan, ngunit wala na roon ang nagmamay-ari ng tawa. Guni-guni lang. Ay, antugata ko. Oh. Pumasok na lamang si Amir sa loob ng kanilang bahay. 4:00 na ng hapon nang magising si Amir. Natataranta siya dahil ang usapan nila ay 6:00 ng gabi ang kitaan nila sa plaza. Mabilis siyang bumangon at naabutan niya si Albert sa sala na nagkakape habang may tinitingnan ng mga papeles. Bakit di mo ko ginising? Tumawa lang si Albert. Anong hindi? Ginigising kita kanina. Sabi mo matutulog ka pa. Ano ba oras ng lakad niyo ni Eva? Pambihira. 6:00 ng gabi. Anong oras na? Ano ka ba? Kalma. 4:00 pa lang. May 2 oras ka pa para maganda. Kaya relax ka lang, no? Ay, ikaw kasi hindi mo ko gigising eh. Sinabi ng ginising nga kita eh. Ikaw tong ayaw bumangon eh. Ibano kapado ako. Di ko alam kung anong nangyayari sa amin. Kalma. Basta magpakatotoo ka lang sa kanya. Siya nga pala. Kagabi ako gising. May rinig ako sit-sit sa labas. Pagpunta ko, awi ko halaman. Rinig ko kasi babae tawa dun. Pero wala na naman. Isip ko baka guni-guni. Pero rinig ko talaga sit-sit eh. Sandaling binitiwan ni Albert ang mga papeles. Napaayos ito ng upo at nagbago ang reaksyon nito. Actually, nung nakarang araw pa nga ako nakakarinig ng ganyan eh. Sa tapat pa nga ng bintana mo eh. Weh, di nga. Oo nga gagi, di ako nagbibiro no. Akala ko naman kasi tunog lang ng insekto kaya hindi ko na lang pinapansin. Ano ibig sabihin nun? Aba, mali ko. Sabi mo may naririnig kang tumatawang babae, di ba? Ayaw ko isip muna yan. Ako focus muna sa date namin ni Eva. Ang mabuti pa, maligo ka na para makabili ka na ng susuotin mo, no? Ang tagal-tagal mo pa namang mamili ng kasuotan. Dali-dali nang naganda ang Bombay na si Amir. Walang ano-ano ay ibinabad niya ang kanyang sarili sa tubig. Hindi pa rin talaga maalis-alis ang mga nangyayari tuwing sasapit ang gabi. Nagsimula yon sa babaeng misteryosa doon sa beer house hanggang sa sit-sit. Pinilit na lamang ni Amir na iwaglit yon sa isipan niya. Ang dapat niyang isipin ay ang date nila ni Eva. Umalis si Amir sa bahay dala ang pinahiram ni Albert na sasakyan. Todo porma Bombay na si Amir
At talaga namang ginamit na niya ang pinakamabango niyang pabango na pinakakatago-tago niya. Ewan ko na lang talaga kung di pa ma-inlove si Eva sa akin. Sobrang lapad ng ngiti ng lalaki. Bakas na bakas sa kanyang muka ang kilig. Mag-aalas 6 pa lang nang makarating siya sa plaza. Sandaling minuto lamang ang kanyang hinintay at nakita na rin sila ni Eva. Natuloy ang kanilang date. Dinala ni Amir ang babae sa mamahaling restaurant. Mabuti na lang din ay meron siyang ipon noong panahon na yon. Noong mga sandaling yon ay hindi inakala ni Amir na si Eva na pala ang matagal na niyang hinihintay. Dahil pagkatapos ng date na yon ay nagsimula na rin ang kanilang matamis na pag-iibigan. 5 taon nang nakalipas, nagkatuluyan ang dalawa at opisyal na naikasal. Nagsama ang dalawa sa iisang bubong bilang mag-asawa. Maayos naman ang takbo ng kanilang buhay. Siyempre, kasama pa rin nila si Albert sa isang bahay. Pinagamit ni Albert ang mas malaking kwarto para sa kanilang mag-asawa. Pare, hihiya ako sa iyo. 5 taon na kami kasal tapos dito pa rin kami sa bahay mo titira. Nasa kusina silang tatlo noong mga sandaling yon. Si Eva naman ay nakikinig lang sa kanilang dalawa habang nagluluto. Pre naman, pamilya na kayo ni Eva sa akin, no? Huwag kang mahiya, para magkapatid na tayo eh. Isa pa, wala naman akong ibang pamilya, kayo lang. Kung nahihiya kayo kasi nakikitira kayo, wag. Gusto ko na dito na muna kayo habang nag-iipon ka para sa sarili niyong bahay. Naku, ako hingi pa rin pasensya pare. Kung di lang sana ako nagbabayad utang sa Maynila di sana hindi ubos ipon namin. Sorry Eva ha, ako wala diskarte sa pera eh. Lumapit si Eva sa kanya at tinawakan ng kanyang kamay. Ano ka ba naman? Ayos lang naman no. Basta ipangako mo lang sa akin na magkasama tayong magsisikap. Oh, tama si Eva. Sikap lang. At saka kasama naman kita sa business eh. Malakas pa naman ang kitaan ng mga negosyo natin. Salamat talaga pare. Kung wala ka, baka di ko kilala si Eva. Wala sana siya pogi asawa. Napuno ng tawanan ang loob ng kusina. Ngunit napatigil sila nang may tawagin si Eva sa labas ng bintana ng kusina. Anong kailangan nyo? Nagtaka si Amir at Albert. Mahal, sino kausap mo? Ayun o, may babae sa labas ng bakod natin nakatingin dito. Nang tingnan nila Albert at Amir ay wala na ang babae. Nagtataka naman si Eva dahil totoong nakita niya talaga yun. Wala naman na. Ikaw ba sigurado? Oo, sigurado ako. Nakatayo pa nga siya rin sa labas ng gate eh. Wala naman ah. Hindi ako pwede magkamali. Nakita ko talaga siya. Hindi ko lang nakilala ang mukha kasi madilim doon eh. Ano yun, white lady? Hindi, gumagalaw siya eh. Basta tao yun. Hinawakan ni Amir ang magkabilang pisngi ng kanyang asawa. Pinakalma nito ang babae. Mahal, ikaw kalma lang, okay? Kalma. Hinga malalim. Inhale, exhale. Binigyan naman ni Albert ng malamig na tubig si Eva. Nang mahimasmasan na ito, ayun pa rin ang kanyang sinasabi. O sige na, susubukan kong makausap yung barangay para may magbantay malapit sa area natin. Kasi kung totoo ngang may ganyan, baka mamaya stalker ng isa sa atin yun. Mahirap na. Stalker? Oo. Remember, 5 years ago, may kinuwento ka na may narinig kang tawa ng babae sa halamanan. Oo, kwento ko nga yun. Naningkit ang mata ni Eva sa kanyang nalaman. Bakit? Bakit hindi mo kinuwento sa akin yon? Kabit mo ba yon? Patay. Ano ka ba, mahal? Ako wala kabit. Sa'yo ko lang ikakabit aking lawit. Di ko kilala babaeng yun. Kung sino man siya, bahala siya sa buhay niya. Siguraduhin mo lang na wala kang kabit ha. Kung meron, hindi mo makikita ang anak natin. Hinaplos ni Eva ang kanyang 5 buwan na tiyan. Hinaplos din naman yon ni Amir. Ako seryoso. Wala ko kabit. Di ba, Albert? Ewan ko lang. Hindi, joke lang. Naku, napaka-loyal niyang si Amir, no?
Nang matapos na siyang magluto ay sabay-sabay na rin silang kumain sa sala. Pagkatapos namang kumain, naganda na rin sila para makapagpahinga. Habang si Albert naman ay nagpaalam muna sa mag-asawa dahil may aasikasuhin lang na kliyente. Naiwan ng Bombay na si Amir at Eva sa bahay. Nasa kwarto na sila nung mga sandaling yon. Nagbabasa ng libro si Amir habang si Eva naman ay nagpapatuyo ng kanyang buhok. Mahal, ano ikaw gusto? Magaling luto o magaling kama? Ano ba klase mga tanong yan? Wala ka bang itatanong na matino? Iritadong nagsuklay ang babae ng buhok at saka muling humarap sa salamin. Ito sabi sa basa ko eh. Magaling luto, mas okay sa magaling sa kama. Paano yan? Magaling lang ako sa kama. Ewan ko sa'yo. Mamaya mo na ako kausapin kapag matino na ang sasabihin mo. Mabuti pa, ikuha mo na lang ako ng gatas sa baba. Your wish is my command. Nagmamadaling bumangon ng lalaki. Muntik na siyang madula sa hagdan sa pagmamadaling makababa. Pasipol-sipol at pakanta-kanta pa si Amir habang naghahalo ng gatas. Drink milk 3 times a day. Drink it all day. Pagkuha niya ng tasa ay may narinig siyang kumakatok sa pintuan. Inakala ni Amir na nakabalik na si Albert kaya naman lumapit siya sa pinto. Albert? Ikaw na ba yan? Wala siyang narinig na tumutugon. Pero nagulat siya nang may kumatok ulit. Kaya ang ginawa ni Amir, kumatok din siya sa pinto. Sinabayan niya ang katok. Dahil doon, tumigil ang nasa labas. Binitiwan muna niya ang tasa ng gatas at dinampot niya ang tubo sa ilalim ng sofa. Matapang niyang binuksan ang pinto. Malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Wag ako titrip niyo! Ako Bombay, mainitin ulo ko sa mga trip. Ako mamamalo sa ulo ng tubo. Para siyang tanga na nagsasalita kahit wala naman siyang kausap. Ilang sandali lang ay narinig namang sumisigaw ang kanyang asawa na si Eva. Nakalimutan na niyang kunin ang gatas at dali-dali na siyang umakyat sa itaas. Mahal! Mahal! Pagdating ni Amir ay naabutan niyang may hawak ng ballpen si Eva. Takot na takot ang mukha habang nakahawak sa tiyan. May nakita akong babae sa ibabaw ng punong yan sa labas. Babae siya. Kita ko mukha niya. Nakakatakot. Tinutukan ko ng flashlight eh. Nakakatakot talaga. Napansin pa ni Amir ang flashlight na nasa sahig. Dinampot niya yun at lumapit sa bintana. Mahal, nandyan lang yan. Itinutok ni Amir ang flashlight sa punong nasa tapat ng bintana. Wala na roon ang babae, pero napapansin ni Amir ang di normal na paggalaw ng sanga at dahon ng puno. Ikaw kulit ha? Kinuha ng Bombay ang tinatago nitong baril na nasa ilalim ng kama. Mahal, di ba sabi kong huwag mong gamitin yan? Mahal, di mo alam anong nangyayari. Ikaw inaaswang, kaya dapat huwag ka pakita takot. Pag ikaw takot, di sila titigil. Diyan ka lang ha, ako bahala dito. Tinutok ni Amir ang flashlight sa puno. Nang may makita siyang gumagalaw doon ay agad siyang nagpaputok. Narinig pa ni Amir na parang may umaray at tinamaan. Naramdaman na lang nila na parabang may lumabas sa puno at tumakbo na paalis. Bigla namang dumating si Albert na tarantang-taranta ang muka. Oh, bakit may putok ng baril? Bakit may hawakan niyan, Amir? Paano pare? Kalma ka lang. Ako babaril aswang. Ha? Aswang? Paring Albert, inaaswang ata ako eh. Anong inaaswang? Wala naman tayo sa sentro ng Kapis ah. Pero nasa Kapis pa rin tayo. At alam naman natin na may mga aswang talaga dito eh. Tingin ko taga dito lang sa barangay yung aswang. Alam niya buntis si Eva eh. Teka. Kung aswang nga yan, dapat pala kontakin ko na yung tiyuhin kong albularyo. Doon yun sa kabilang baryo. Wag na ngayon. Baka nagpapahinga na yun eh. Kampante na ako nandito kayo. Sigurado ka? Oo, ayos lang naman ako eh. Ang bata. Buti na lang nandyan si Amir. Pero pre, wag ka basta-basta gagamit ang baril.
Kapag nalaman ng pamunuan natin na may baril ka, kahit lisensyado ka, baka paalisin ka rito. Pero emergency. Kahit pa mahal, makinig ka na lang kay Albert. Ang mahalaga umatras ang aswang ngayon. Alam nyo, feeling ko talaga aswang yung nakikita kong babae. Baka nga. Pero yun din kaya nakita mo dati, Amir? Hindi ko alam pero tagal na yun eh. Di ba kami ni Eva? Epal na yun eh. Di ba sabi mo last time, may nakita kayong babae doon sa beer house namin, tapos nakabanggaan mo pa nung pauwi ka? Hindi kaya siya yun? Kung siya nga yun, ibig sabihin si Amir ang pakay niya. Nagkataon lang na buntis ka, Eva, kaya pati ikaw pinuntiryan na rin ng aswang. Pwede rin galit siya. Kasi tingin ko gusto ko ng babae. Tapos nalaman niya yata na pabagasal ako kay Eva. Kaya gaganti siya kay Eva. Tumpak. Yun nga yun, pre. Yan ang pinakamalapit na sagot. Namutla si Eva sa kanya mga narinig. Sa isip-isip niya, dapat pala pangit na lang inasawa niya. Sa sobrang gwapo kasi ni Amir. Parang pati aswang payata na humaling sa lalaki. Pinupo ni Albert ang mag-asawa sa kama. Oh, kalma lang ha. Ganito gagawin natin, Amir. Cancel muna lakad natin bukas. Walang maiiwan sa asawa mo. Wala tayong appointment bukas. Pupuntahan natin si Tito Gabriel. Kukonsulta tayo sa kanya. Alam kong matutulungan niya tayo. Sige pare, maraming salamat. Matapos ang pag-uusap na yon, ay binuksan na muna nila ang lahat ng ilaw sa palibot ng bahay. Nagsaboy din sila ng asin sa paligid at bubungan. Ang mga natitirang bawang naman ay isinabit nila sa pintuan. Dahil sa nangyari ay hindi na natulog si Amir at Albert. Binantayan na lamang nila kung babalik pa ang aswang. Hindi nila iniwan ang babaeng si Eva dahil sobrang delikado kung mag-isa lang ito. Lalo pat nagdadalang tao rin ito. Pre, wala ka bang talagang alam kahit konti tungkol sa mga aswang? Wala. Wala naman aswang sa bansa namin eh. Alam ko lang meron dito mga chismosa. Sige, dahil wala kang alam, ikukwento ko sa iyo yung mga naikwento sa akin ng tiyuhin ko noon tungkol sa mga aswang. Mahina lang ang boses ng dalawa dahil masarap na ang tulog ng babaeng si Eva. Ang mga aswang daw ay kaya magpalit ng anyo. Ano? Pwede sila maging tae? Baliw, patubusin mo kasi muna ako. Oo, sige, sorry naman. Pwede sila maging hayop. Gaya na lang ng pusa, bayawak, aso, baboy ramo, ibon, at saka ahas. O kahit na ano pang hayop. Kaya kapag bigla ka na lang may nakita na isa sa mga binanggit ko, aswang na yon. Mas madalas kasi na yun ang ginagaya nilang itsura. Ano? Totoo? Ibig sabihin, mahirap sila tukuyin? Madali lang basta alerto ka lang. Ang mga aswang daw na nagpapalit ng anyo bilang hayop parang may isip. Malalaman mo sa kilos at sa tingin na hayop na yon kung aswang siya o hindi. Ganun ba? Nakakamangha pero nagagatakot din. Di ko akala na totoo aswang. Akala ko dati kunwari lang sabi ng inutangan ko eh. Sabi nila, inaaswang daw sila. Kaya dapat magbayad ako kasi yung aswang, nakaw daw pera nila eh. Ewan ko ba? Ang aswang naman kasi umaatake depende sa pakay nila eh. Kung gusto ba nilang kumain, magnakaw, o kung may natitipuan silang tao na gusto nilang kunin. Ganun ang mga aswang. Wala nang itinulog ang dalawang lalaki, kakabantay sa babaeng buntis na si Eva. Inabot na sila ng umaga. At kahit na namumugto pa ang mga mata, maaga pa lang ay naganda na rin sila para magpakonsulta sa tiyuhin ni Albert na si Mang Gabriel. Tinapatan lamang ng kape ng dalawang lalaki ang antok. Yun ang naging armas ni Albert para marating ng ligtas ang kanilang destinasyon. Ipinarada ni Albert ang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay, ngunit yari na rin sa semento. Malaki na ang ipinagbago ng bahay na yon mula nang huling pumunta roon ng lalaki. Ito na ang bahay ng tito mo? Oo, mas maganda ngang maaga tayo pumunta eh. Kasi marami din talagang customer si Tiyo eh. Tara.
Patingin-tingin pa ang mag-asawang Amir at Eva sa kanilang paligid. Medyo hindi sila komportable dahil di hamak na mas liblib yun kumpara sa kanilang tinitirhan. Ito Gabriel, si Alberto, nandiyan ka ba? May papakonsulta sana ako sa'yo eh. Halos 5 minutong kumakatok-katok si Albert sa pintuan. Maya-maya lang ay nagbukas na rin yon at bumungad ang isang lalaking nasa edad 50 na. Pero mukhang bata pa. Wala pa rin itong puting buhok at medyo matipuno ang katawan. Napadako agad ang tingin ni Mang Gabriel sa babaeng buntis pagsilip pa lang nito sa may pinto. Unang tingin pa lang, alam na nito kung ano ang problema. Aswang, tama ba? Tumango-tango agad si Albert pati si Eva. Bago ko kayo papasukin kailangan nyo munang maggugas ng kamay para hindi nyo madala rito sa pamamahay ko yung negatibong enerhiya. Nakikita niyo yung timba na yon? Pinakulo ang dahon ng bayabas at kay Mito yan. Hugasan niyo yung mga kamay niyo at saka kayo pumasok dito. Sinunod ng 3 ang utos ng albularyo. Pagkatapos ay pinapasok na rin sila sa loob. Umupo sila sa katre na nasa sala. May kinuha naman si Mang Gabriel na isang maliit na banga. Inilagay niya yon sa gitna ng lamesa at nagsindi ng insenso. Asawa mo ba ito, Albert? Ay, hindi po. Asawa po yan ng kaibigan ko. Asawa nitong Bombay na to. Opo, ako asawa nito. May problema ba? Kapag ba nagamot ko ang asawa mo pautangin mo ba ako? Napatingin si Amir kay Albert. Parang inaalam nito mula sa kaibigan kung seryoso ba si Mang Gabriel. Ako naman babayad. Di mo kailangan utang. Isa pa, ako Bombay nga, pero di ako babautang Ako ang umuutang. Natawa na lamang ang albularyo sabay tapik sa balikat ng Bombay. Biro lang. O naman O sige, magsimula na tayo. Kailangan ko munang makausap ang buntis. Iha, anong pangalan mo? Eva po. Eva? Kailan ka pa inaaswang? Noong 4 na buwan na po yung tiyan ko, may nakikita na akong babae sa bakura namin. Minsan, padaan-daan lang siya, pabalik-balik. Parang nagmamasid. Nung una hindi naman siya sa akin tumitingin Pero kalaunan, noong gabing-gabi na may nararamdaman ako, gusto na niyang makalapit sa akin. Ikaw Bombay, wala ka bang sinaktang damdamin ng babae noon bago maging kayo nitong asawa mo? Ano po? Sinagtan? Wala. Ako matino lalaki. Kahit ako dami utang, isa lang minahal ko. Wala akong mahal na iba, si Eva lang. Okay. Teka. Pwede ko bang makita ang tiyan mo, Eva? Huwag ka mag-alala. Hindi ako manyak, ha? Nahihiyang itinaas ni Eva ang kanyang damit. May sinuri ang albularyo sa kanyang tiyan. Hinawakan nito sandali ang tiyan niya at nakiramdam habang nakapikit. Hindi balak ng aswang kainin ng bata. Gusto ko lang niyang mawala kasama ng anak mo. Bombay, hindi mo ba alam na may nagkakagustong aswang sa'yo? Napalunok ng laway si Amir. Tumutugma ang sinasabi ng albularyo sa napag-usapan nila ni Albert. Ayun din ang hinala namin. Pero ano kayang dapat kong gawin? Baka di niya lubayan ang mag-ina ko. Sige, wag kang mag-alala. Basta wag na wag mong iiwan to na mag-isa, ha? Alam mo kasi, kapag aswang ang na-inlove, delikado. Handang-handa itong pumatay, makuha lamang ang gusto. Hindi ka na kasi dapat nag-ahit ng balbas at bigote para hindi ka magustuhan. Ayan tuloy, problema pa yung nangyari. Tiyo, ano nga po pala yung dapat ngang gawin? Ako lang naman ang makakapagtaboy sa aswang na yan pero hindi ko naman yun magagawa kasi nandito ako at nandito yung mga customer ko. Sa nakikita ko kasi, agresibo ang aswang na nanggugulo sa inyo. Nababasa ko yung base sa galaw ng bata sa sinapupunan. Hindi ba pakali yung bata Parang natatakot. Pwede ko sanang dito muna kayong mag-asawa gaya ng ginagawa ko sa iba pang buntis din. Ang kaso masikip na ang bahay di tulad ng dati. Tiyo,
Malawak po sa bahay. Pwede bang doon na muna kayo? Tapos babayaran ka na lang namin kada araw? Upo, tama si Albert. Kami babayad sa iyo sa araw mo para di ka lugi. Basta, ikaw bahala sa asawa ko ha. Ako wala alam sa aswang-aswang eh. Ay, nako. Sigurado ka ba dyan, pamangkin? Baka maubos ko yung mga hotdog nyo sa bahay. Tiyo naman, may hotdog ka rin naman eh. Ay, sira ulo. Hotdog na pagkain ang sinasabi ko. Ay, sorry naman. Nagkasundo sila sa kondisyon ni Mang Gabriel. Tinuturing ni Mang Gabriel na espesyal ang misyon na yon dahil unang beses pa lang siyang makikitira sa ibang bahay. Pero dahil pamangkin niya si Albert, ay hindi na siya nahiya. Dinala ni Mang Gabriel ang lahat ng kanyang kakailanganin. Pagkatapos isara ng maayos ang bahay, ay bumiyahin na rin sila paalis. Tahimik lang ang Bombay na si Amir habang tinatahak nila ang daan. Nakatulog na nga ang asawang si Eva habang nakasandal sa kanyang balikat. Makalipas lang ang ilang sandali, ay nakabalik na rin sila. Agad na hinatid ni Albert ang albularyo sa kwarto nito. Matapos yon, ay kinausap ni Mang Gabriel si Eva tungkol sa mga bawal at mga dapat nitong gawin. Marami ding pinaliwanag si Mang Gabriel tungkol sa mga aswang. Kumbaga, nagkaroon ng parang seminar ang tatlo para magkaroon sila ng sapat na kaalaman sa mga aswang. At sa mga pangontra na rin para sa mga nilalang na yon. Saktong tanghalian na nang matapos silang mag-usap-usap. Nakapaglagay na rin sila ng mga tali na may maliit na bell. Para daw yun, mas madali nilang malaman kung may aswang na sa paligid. Pinalibot nila ang bell sa buong bahay. Mas epektibo yun kaysa raw sa langis at ibang pangontra. Yung aswang daw kasi na nanggugulo sa kanila ay hindi raw pangkaraniwang aswang lang. Tara, magtanghalian na muna tayo. Hindi pinansin si Albert ng kanyang tiyuhin. Nakatingin ang albularyo sa labas, partikular sa nakabukas nilang gate. Kaya naman, tiningnan din ni Albert at Amir kung saan yun nakatingin. Nandito na siya kaagad kahit tanghali pa lang. Tingnan nyo. Galit na galit siya dahil nandito ako. Seryoso si Mang Gabriel nung oras na yon. Habang yung babae naman na nasa labas ay nakatayo lang at direktang nakatingin sa kanila. Hindi mapaliwanag ni Amir ang nararamdaman niya noong mga sandaling yon. Nagtatayuan na naman ang kanyang mga balahibo. Ayan yung aswang. Bakit buhay siya kahit init ng araw? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ba? Hindi siya pangkaraniwan. Ang totoo niyan, maraming ganyang aswang dito sa Capiz noon. May natira pa pala. Wala ba tayong gagawin, Tiyo? Pwede akong lumabas. Sapakin ko lang yung muka. Wag. Wala tayong gagawin. Hahayaan lang natin siya. Kapag may ginawa kasi tayo, malalaman niya kaagad kung papalag ba tayo o hindi. Hayaan nating isipin niya na mas nakakaangat siya sa atin. Tumango na lamang si Albert at ang Bombay. Tinapunan na lamang niya ng tingin ng kanyang asawa na masarap nang natutulog sa sofa. Pagkaraan ng halos 1 oras ay nawala na rin ang aswang sa tapat ng bahay. Nakapagtanghalian na rin sila noong mga oras na yon. Pero hindi pa rin nawawala ang pagkabahala sa kalooban ni Amir. Kaya pagkatapos nilang kumain, sandaling nagpaalam ang Bombay at si Albert. Kampante si Amir na iwan si Eva sa albularyo. Lumabas ang dalawa para suriin ang area. Titingnan nila kung may babae bang nagmamasid. Habang naglalakad, ay bigla na lang may lumapit na babaeng lasing sa kanila. Ay, Bombay, pautang ako. Bibili lang ako ng alak. Magkano interes, ha? Ay, pasensya ka na. Ako hindi papautang, ako wala pera. Damot mo naman. O sige, kukuha na lang ako ng gamit sa iyo. Babayaran ko sa katapusan ng mundo. Meron ka ba diyang bote ng alak na hindi nauubos yung laman? Tapos electric fan na yung katawan yung umiikot? O hindi kaya plancha na yung hawakan ng umiinit? Natatawa-tawa pa ang babae sa pinagsasasabi niya. Pero maya-maya lang,
Biglang naging seryoso ang mukha nito. Nanlalaki ang matang nakatingin sa likuran ni Amir at Albert. Ha? Sino yan? Nanlilisik ang mga mata. Napalingon ang magkaibigan sa kanilang likuran. Nakita nila roon ang maputing babae na pamilyar kay Amir. Mas lalo silang nagulat nang bigla na lang umubo ng dugo ang babaeng lasing. Pagewang-gewang itong naglakad paalis habang takot na takot. Ikaw yung babae dati. Ikaw rin yung aswang. Bakit hindi ikaw sunog sa araw? Ikaw ba gamit santal lotion? Pre, hindi maganda to. Kayang-kaya tayong tudasin ito kahit natirik ang araw. Dahan-dahang umatras si Amir at Albert. Sobrang sama naman ang tingin sa kanila ng babaeng mahaba ang buhok. Sumama ka sa akin. Ako? Sasama? Wag! Ayoko sama sa'yo. Aswang ka. Ako ang nararapat para sa'yo. At hindi ang babaeng yon. Sumama ka sa akin! Ababa, teka. Wag ikaw sigaw. Hindi mo ko palamon, no? Kung gusto mo, sama ako sa'yo, bigyan mo ko pera. 1,000,000. Huy, ano ka ba? Bakit mo pa kinakausap? Para haba oras. Para may iba makakakita. Naglakad ang babae palapit sa kanila. At sa kakaatras ng dalawa ay natusok na ng pako sa bakuran ng kapitbahay ang puwet ni Amir. Agoy! Sakit! Ano ba? Kung lalapit ka, sasapak mo mukha ko. Ako papatol sa babae. Kapag sinaulo ka, sige ka. Agoy! Hindi nagpatinag ang babae at tuloy-tuloy lang ito. Medyo natawa naman si Albert bago sila tumakbo dahil ngayon na siya nakarinig ng nagbisayang Bombay. Pre, takbo na, tara! Naiwan si Amir doon habang nakahawak pa rin sa kanyang puwet. Nang 1 metro na lang ang distansya ng babae, hinataw ni Amir ng sabak sa muka ang babae. Sa laki ng kamao niya ay sakop na sakop ang mukha ng babae. Umatras ang babaeng aswang at tumulo kagad ang dugo sa ilong. Pinipilit mo akong maging marahas. Mamayang gabi, magpaalam ka na sa mag-ina mo. Halos mawala ng itim sa mata ng babae sa sama ng tingin nito sa kanya. Huy, ano ba? Halika na rito. Pag ikaw kulit pa, babayagan kita. Ay, sorry, wala ka pala bayag. Pagbibigay babala ni Amir doon sa babae. Parang tangang tumakbo si Amir papunta sa kaibigan. Umikot sila sa kabilang daan. Nang makabalik na sila sa bahay, ay hingal na hingal pa sila. Nag-aalala naman sa kanila ang buntis na si Eva, habang si Mang Gabriel naman ay nagtataka lang. Bakit pa kayo hingal na hingal? Kasi itong si Amir nakita kasi namin yung ano. Kita namin yung aswang. Lapit siya sa amin. Kaya yun, sasabag mukha niya. Dugo ang ilong ng bruha. Buti di niya kami kinain. Napatayo si Mang Gabriel sa kanyang narinig at sandaling binitiwan ang dinidikdik nito. Sinapak mo ang aswang? Nakangiti pa si Amir at proud na proud. Oo, sinapag ko. Sabi ko nga, babayagan ko siya Kaso, nagkalimutan ko babae pala. Napakamot na lang sa ulo si Mang Gabriel. Hindi mo dapat dinikit ang balat mo sa kanya. Ay, naku naman! Pinaliwanag na naman ni Mang Gabriel ang tungkol sa ginawa ni Amir. Isa sa mga nabanggit kasi ng albularyo ay wag na wag magkakaroon ng pisikal na kontak sa aswang. Maari kasing makapaglagay ng sakit ang aswang na yon base lang sa paghawak o pagdidikit ng mga balat. Pero dahil hindi nakikinig ng maayos si Amir, hindi niya yon naalala. Kaya naman pagsapit ng 5:00 ng hapon ay nilagnat na si Amir. Bigla na lamang namaga ang kanyang kanang kamay. Hindi naman masakit ang kamay niya, sadyang masama lang talaga ang kanyang pakiramdam. Medyo nahihilo rin ang Bombay. Yan na nga ba sinasabi ko Sa halip na matulungan mo ang asawa mo, nagiging pabigat ka pa. Amir naman kasi, ayaw makinig kay Mang Gabriel Tingnan mo, ang laki ng kamay mo Bumangon si Amir mula sa pagkakahiga. Sumandal siya sa sofa at napatingin sa kisame. Ha? Yung aswang nasa kisame. Uy, aswang ka! Bakit ikaw andyan? Tiyo,
Ano mangyayari sa kanya? Parte yan ng ginawa sa kanya ng aswang. Bantay sarado na rin ng aswang ang galaw niya. Mang Gabriel, ano po bang gagawin natin sa kanya para makabalik siya sa dati? Hihintayin lang nating mag-alas 6 para masimulan ko na ang orasyon na panggagamot natin sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Sa ngayon, Albert, isara mo ang lahat ng dapat maisara. Ngayong gabi ang nakatakdang pag-atake ng aswang na yon. Hindi na siya makakapayag na hindi niya makuha ang Bombay na ito. Ako po, ano po may tutulong ko? Igagapos ko muna ang asawa mo, tapos bantayan mo siya. Dali-daling kumuha ng lubid ang albularyo at iginapos ito sa sofa. Parang nawawala kasi sa sarili si Amir noong mga sandaling yon. Nang sumapit na ang alas 6, inilabas na ng albularyo ang mga gagamiting pang-orasyon. Kumuha rin ito ng karayom na itim. Tinusok nito ang kamay na namamaga. Sumirit ang dugo nun na sinahod naman nila sa garapon. Albert, basahin mo nga yung pahina 2 hanggang sa 13. Sa sarili mo lang basahin yun, ha? Iniabot ni Mang Gabriel ang isang libro na lumang-luma na. Eva, kausapin mo ang asawa mo para unti-unting makabalik ang alaala niya. Ano pong sasabihin ko? Kung anong mas naaalala niya sa nangyari sa buhay ninyo. Mga karanasan na hindi malilimutan. Huminga ng malalim si Eva. Wala siyang ibang maisip kundi ang isang bagay lang na ikinahihiya ng Bombay na si Amir. Hinawakan ni Eva ang kabilang kamay ng asawa. Amir, mahal, naalala mo pa ba? Yung unang beses nating mag-check-in sa bayan, sabi mo wala ka pang experience sa kama? Napatigil sa pagbabasa si Albert at naudlot naman ang albularyo na sana'y magsisimula na sana sa gagawin. Kaya ang ginawa ko, tinuruan kita. Mahal, sabi ko, galitin mo yan. Oo, galitin mo yung ano mo. Tapos, sabi mo naman, ha? Paano galitin? Kaya ako na lang ang gumawa. Tapos, papasok na sana sa gubat. Kaso, lumambot. Naging malambot parang saging na lamog. Hindi na tayo natuloy. Ayun, hiyang-hiya ka nun. Hindi tayo naglalaro dito. Seryosohin nyo ito. Wala ka na bang ibang mapapaalala kay Amir? Yan lang talaga? Wala na akong maisip eh. Amir? Napansin nilang tatlo na parang naging normal ang lalaking Bombay. Kumalma na ang paninigas ng panga nito at nakapagsalita na rin na maayos. Yung aswang, ramdam ko, labas na siya. Sumilip si Mang Gabriel sa labas. Wala roon ang babae pero naririnig nilang nagtutunugan na ang maliliit na bell roon. Albert, hindi ka ba nakakakontak sa barangay para sana ma-assist tayo rito? Hindi naman sila naniniwala eh. Baka isipin pang baliw tayo rito. O sige, tapusin mo ang binabasa mo at magsisimula na ako. Eva, maganda ang ginawa mo. Nakabalik na siya sa katinoan. Mahal, bakit mo kwento yun sa kanila? Napahiya naman ako. Pasensya na, kailangan mo lang talaga makabalik sa katinoan eh. Natataranta na sila sa mga sandaling yon. Nasa labas na kasi ang aswang at nagbabadya niya itong pumasok sa kanilang bahay. Hindi pa rin gumagaling si Amir. Sobrang bigat pa rin ang pakiramdam nito dahil sa pamamaga ng kamay. Maya-maya lang, may malalakas na katok na ang narinig nila sa pintuan. Padabog ang bawat katok. Galit na galit. Tapos na ako. Sumenyas lang si Mang Gabriel na kukunin ang langis sa bag nito. Tapos ibinigay ni Albert ang langis kay Eva para ipahid naman sa kamay ni Amir. Bakit ganito? Ramdam ko umiinit ang kamay ko. Ano nangyayari? Umiepekto na ang orasyon. Lilit na ang kamay mo kapag naubos na ang kandilang ito. Hawak-hawak ni Mang Gabriel ang isang kandilang maliit at kulay itim. Kaso nga lang, masyadong matagal pa ang hihintayin nila. Nagmamaktol na ang aswang sa labas. Dumating sa puntong binasag na ng aswang ang isang bintana. Nakita nila na galit ang babaeng aswang na yon. Pilit nitong tinatanggal ang bakal na nakaharang sa bintana. Hindi yata aabot. Baka tayo pasukin ang aswang.
Pambihira. Malas. Ikinagulat nilang lahat nang makita nilang nayupi na ang bakal sa bintana. Tuluyan ang naudlot ang panggagamot kay Amir nang makapasok na ang aswang. Lahat na ng pangontra ay pinasuot na ni Mang Gabriel kay Eva. Napatayo silang lahat. Maging si Amir din na nahihilo pa ay umalis sa kanyang kinauupuan. Naglalaway ang babae ng kulay itim. Nanlilisik ang mga mata at naglalabasa ng mga ugat sa muka. Maraming taon akong naghintay para mapasa akin ka. Tapos, mapupunta ka lang sa babaeng kalat-karing sa beer house. Hindi ako papayag. Sino ka ba? Di kita kilala. Bigla ka nalang lilitaw tapos gusto mo magustuhan kita. Naku, hindi ganun ang pag-ibig, no? Ang pag-ibig, dapat ikaw mahal din ang mahal mo. Pag ikaw di mahal ng mahal mo, dapat di mo pipilit. Ikaw na lang hanap iba. Kesa ikaw sayang oras at panahon. Hanap ka ng dapat para sa'yo. Nakaramdam ng paghanga ang albularyo para sa Bombay. Kahit nahihilo, ay nagagawa pa rin kasi ni Amir na makapag-isip pa ng mga ganoong bagay. Huwag mo akong diktahan kung paano ko magmahal. Hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ko para lang dumating ang araw na makita ka. Iniwan ko ang pamilya ko para sa'yo. Lahat iniwan ko para sa'yo. Tapos hindi mo ako mamahalin? Kasuklam ka! Aba, kasalanan mo yan. Ikaw gagawa mali desisyon. Kaya ikaw dapat tatanggap pangit resulta. Bakit mo iwan isang bagay para sa bagay na hindi mo naman alam kung para sa'yo? Ikaw sugal gamit ang utak na tanga. Kaya ikaw talaga talo sa huli. Kung ikaw susugal, dapat ikaw gagamit utak. Mahirap manalo sa sugal kapag ikaw gamit ng emosyon. Pasensya ka na ha, pero kahit ano gagawin mo, di kita mamahalin. Ako meron na Eva. Magkakaanak na rin kami. Masaya pamilya. Ikaw, balik ka sa inyo para sasaya ka rin. Marahimik ka! Kung hindi ka mapapasa akin, mabuti bang pati ikaw ay mawala na rin kasama na mag-ina mo? Magsasalita pa sana si Amir nang bigla nang sumakit ang kanyang namamagang kamay. Yun ang unang pagkakataon na kumirat yun. Halos mamilipit na si Amir pero nilalabanan niya ang sakit. Mahal, ayos ka lang ba? Bigla kinut kamay ko. Ang sakit. Kayo mag-asawa. Lumikod lang kayo. Albert, wala na tayong ibang paraan. Labanan natin itong tukmol na ito. Sige tiyo, may baril naman ako eh. Dinukot ni Albert ang baril na ilang oras nang nakasiksik sa tagiliran. Sira ulo ka. Saan yang galing? Kay Amir, sa kanya to, kinuha ko lang. Albert, di ba sabi mo huwag gagamit ng baril? Eh wala na tayong magagawa eh. Kailangan na. Nang dahan-dahan nang lumapit ang aswang, ay pinaputukan ni Albert yun. Nakailag ang babaeng aswang at mabilis na gumapang papuntang kusina. Ikaw ba marunong yan? Baka maya baril mo sarili mo ha? Gumisi si Albert at tila nagyayabang. Marunong ako nito no? Kaya kalma lang. Nakatutok ang baril sa kusina habang dahan-dahan itong naglalakad patungo roon. Pagtingin niya sa loob ay wala roon ng aswang. Pero narinig niyang tila may nanggagaling na tunog sa itaas. Pagtingala niya sa kisame ay naroon ng aswang. Tumalon ito papunta kay Albert. Munti ka na siyang mahila. Buti na lang ay nagpaputok siya uli. Tinamaan ng aswang sa pisngi pero daplis lang. Mabilis na tumakbo pabalik si Albert na hindi pa rin ibinababa ang hawak na baril. Napatay mo na ba ang aswang? Tinamaan ko, kaso sa pisngi lang. Tiyo, namamatay ba sa bala ng baril ang aswang? Oo, pero sa ulo mo tatamaan. Maraming putok. Sandaling nakiramdam ang tatlo habang hinihintay na lumabas ang babae sa kusina. Pagsilip pa lang ng babaeng aswang, nagpaputok uli si Albert. Kaso sa kasamaang palad, hindi tumama sa ulo. Mabilis din kasing umiwas ang babaeng aswang. Parang gagamba na paggapanggapang sa sahig, pader at sa kisame. Ikaw ubos bala, wala anyari. Ako na lang dapat eh. Gumapang ang aswang palapit sa kanila. Wala nang bala ang baril nang subukan paputukin ulit yon ni Albert. Nahawakan ng babaeng aswang si Albert sa leeg
at parang papel na ibinalibag ito. Umatake naman si Mang Gabriel sa aswang gamit ang punyal nito na kulay pilak. Natakot ang bahagya ang albularyo. Ang punyal na pilak kasi ay kinatatakutan talaga ng mga aswang. Para itong bawang na bawal dumikit sa balat nila. Lubayan mo na ang mag-asawang ito! Humanap ka na ng sarili mong love life! Hindi! Hindi ako papayag! Mamamatay kayong lahat! Sa galit ng babae ay gumapang ito ng mabilis. Hindi na nasabayan ng albularyo ang aswang. Pag-ikot nito ay nahawakan na ng babae ang kanyang paa. Hinila siya palabas ng bahay matapos kalmutin ng ilang beses. Duguan ang baso ni Mang Gabriel ng salagin niya ito. Samantala, napadako naman ang tingin ni Amir sa punyal na nabitiwan ng albularyo. Nang nasa sahig yun at malapit sa pintuan na nooy nakabukas na. Mas maigi pang mawala ka kaysa makuha ka sa akin ng iba! Baliw na ito. Alam mo, kahit ano gawin mo, kahit ako kukuha mo, hindi mo tanggap mula sa akin tunay na pag-ibig. Kasi ang pag-ibig na pilit ay pag-ibig na walang pagmamahal. Wala akong pakialam! Aatakihin pa sana ng aswang si Eva pero humarang si Amir. Si Amir ang nahila palayo kay Eva. Mahal! Diyan ka lang, Eva. Ako naman kailangan niya. Basta ligtas kayo mag-ina ko, ayos na ko. Nakapulupot ang braso ng babaeng aswang sa leeg ng Bombay. Tumatawa-tawa ito na parang nababaliw. Bago na pala ang isip ko, hindi na kita papatayin. Isasama na lang kita paalis. Magsasama na tayo. Gagawa tayo ng pamilya. Wala nang nagawa pa si Eva. Sinunod niya si Amir na hayaan na lang silang makatakas. Kaladkad ng babae ang lalaking si Amir. Sinubukan pang ang pigilan ni Mang Gabriel ang kaso nga lang nakatanggap lang ito ng malakas na sipa. Paglabas ni Amir at ang babae sa gate, may mga mangilan-ngilan na taong napadaan. Nagtakbuhan ng mga yon nang makita ang itsura ng babae. Saan mo ko dadalhin? Ayaw ko check-in ha. Kasama ka, ang baho mo sobre. Gagawa tayo ng masaya at masaganang pamilya. Magsisimula tayo ng bagong kabanata. Hindi na malaman ni Amir kung saan na siya dinala ng babaeng aswang. Para lang siyang basura na kinakaladkad. Hilong-hilo na siya dahil sa lagnat na lalong lumalala. Idagdag pa ang pagkirot ng kanyang kamay at ang ilang sugat sa katawan na kanyang tinamo. Namalaya na lamang ni Amir na may narating na silang bahay. Padabog siyang inilapag ng babae sa gilid ng dibombang tubigan. Pinasadahan niya ng tingin ang paligid. Liblib na rin ang pinagdalhan sa kanya. Napapalibutan sila ng mga puno. Nakakadagdag din sa takot ni Amir ang itsura ng bahay. Ganun na ganun kasi ang itsura ng bahay na mga nakikita niya sa mga horror movie. Sobrang abandonado. Tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw. Mga ilang sandali lang, binalikan siya ng babae. Sa pagkakataon na yon ay pinasa na siya nito. Pinasok siya sa loob ng bahay na puro sapot ng gagamba. Inihiga siya ng babae sa isang maalikabok na papag. Ako mamamatay na. Ihilo na ako. Hinaplos ng babae ang kanyang muka. Nakangiti ito. Huwag kang mag-alala. Mamaya, gagaling ka na. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga ka. Mahal na mahal kita. Unti-unti nang nanlabo ang paningin ni Amir. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman pa niya ang paglakbay ng bibig ng babae sa katawan niya. Hindi alam ni Amir kung anong oras na nang muli siyang magising. Nakita niya lang sa bintana na madilim pa rin. May liwanag lang na nagmumula sa tapat dahil may isinasalang doon. Marahang bumangon ang Bombay. Hindi na masama ang pakiramdam niya. Bagyang lumiit na rin ang kanyang kamay at nawala na rin ang kirot. Ayos na ako. Teka, saan na yung babae? Dapat ako tatakas na kagad. Tatayo pa lang sana si Amir nang biglang lumitaw ang babae mula sa madungis at mabahong kusina. Gising ka na pala, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Nagluluto na ako sa labas. Naghihiwa lang ako ng sangkap sa kusina. Nagugutom ka na ba?
Hindi ako nagugutom kasi ako busog. Busog sa pagmamahal. Ikaw, gutom ka. Pinigilan ng babae na mapikon sa sinabi ni Amir. Kalmado itong naupo sa tabi niya at tinawakan ng kanyang hita. Haya ang pangalan ko. Tandaan mo ang pangalan ng magiging asawa mo, ha? Haya. Umusog ng kaunti si Amir. Tila nandidiri ito sa bawat ngiti at paghawak ng babaeng si Haya. Aswang ka, ako tao. Hirap ba intindi? Aswang at tao, bawal. Iba mundo mo, akin iba rin. Ako may asawa na, ikaw wala pa. Kaya ako pakiusap. Pakawalan mo na ako. Ako hinintay ng asawa ko na si Eva at aming anak. Manahimik ka! Sinasagad mo talaga ang pasensya ko? Ako ang kasama mo rito, kaya ako ang asawa mo ngayon. Kalimutan mo yung Eva na yan. Dahil kapag ako nainis, hindi ka na makakabalik sa kanya. Natikom bigla ni Amir ang kanyang bibig. Nakaramdam siya ng takot sa itsura ng mukha ng babaeng si Haya. Napatingin din siya sa naghahabaang kuko ng babae na parang anumang oras ay maaaring itarak sa kanya. Ayan, gusto ko ang tahimik na ikaw. Mas nakakaakit ka kapag mukha kang inosente. Diyan ka lang, aasikasuhin ko lang ang niluluto ko. Tapos mamaya, kakain na rin tayo. Umalis ang babae. Agad naman nag-isip si Amir kung papaano siya makakaalis sa bahay na yon. Sinuyod niya ng tingin ng paligid kung may ibang daan. Pero wala. Tanging ang daan lang ay kung nasaan ang babaeng aswang. Lagot, paano ko alis nito? Baga mamaya, pagkain ako karni daw. Ayaw ko pangit lasa. Kailangan ko isip. Naglakad si Amir palabas ng bahay. Akala ng babaeng si Haya ay tatakas siya, pero umupo lang ito sa hagdanan. Ano ba talaga yung kailangan? Sandaling binitiwan ng babae ang malaking sandok na pinanghahalo. Ikaw ang kailangan ko. Hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin. Ako? Gusto mo ba gawa anak? Gusto mo pamilya? Sa tanong na yon ni Amir ay tila nagningning ang mata ng babae. Mabilis itong tumabi kay Amir at papikit-pikit pa ang mga mata. Bakit? Bibigyan mo ba ako ng anak? Hinahaplos pa ng babae ang dibdib ng Bombay. Tinitiis na lamang ni Amir yon para lang mangyari ang kanyang pinaplano. Kung ikaw bigay ko anak, ako ba tagas na dito? Ako ba palayain mo na? Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Haya. Kaya bago pa ito magalit ulit, ay dinugtungan niya na kagad ang kanyang sinasabi. Bibigay kita anak, kahit ako alis, balik ako para sustento. Kung ayos sa'yo, ikaw kabit, kasi kami Eva kasali. Lihim ko kay Eva tayo may anak. Tayo meron relasyon, kaso sekreto lang natin. Sinasabi mo bang makikihati ako sa kanya? Oo, ganun talaga. Kaysa ako patay mo, ikaw at Eva pareho wala mapapala. Bakit kailangan wala kayo mapala? Pwede naman kayo hati. Kaya ko naman kayo sustento. Tumayo ulit ang babae at tumarap sa kanya. Niloloko mo ko? May binabalak ka no? Inuuto mo ko? Bumuntong hininga ang Bombay at dismayadong napailing. Ay naku, ikaw bahala. Kung ayaw mo, ako patay mo na lang. Kasi kung ayaw mo, ayaw ko rin buhay dito. Eba wala mapapala, dapat ikaw din. Di ako bayag sama sa'yo, wala maganda kondisyon. Isip ka, tagal mo na ako pangarap, tama? Kung ako patay mo pangarap mo. Sayang mo lahat sakripisyo mo, lahat, zero. Tila nagiging epektibo ang panguto ni Amir sa babaeng si Haya. Bigla kasing napaisip ang babae. Napagtanto nito na maganda nga ang punto ng lalaki. Paano ako makakasiguro na hindi mo ako inuuto? Tumayo si Amir at lumapit sa babae. Patunayan ko sa'yo, pwede tayo gawa anak, ngayon din. Kahit dito labas, sa tapat ng lutuan, di ba? Gusto mo tikim? Napalunok ng laway ang babae. Ginagamitan na rin ni Amir ng kanyang alindog ang bawat pananalita niya. Bago pa makasagot si Haya, unti-unting tinanggal ni Amir ang butonis ng kanyang damit. Halika.
Bagyang lumapit si Amir. Bagyang lumapit ang babae. Pwede ko ba hawak ang dibdib mo? Parang batang tumango naman si Haya. Dahan-dahan namang nilapat ni Amir ang kanyang kamay. Nang mapapikit na ang babaeng aswang, bigla itong itinulak ni Amir ng pagkalakas-lakas. Napatras ang babae at saktong napaupo sa malaking kawa na pinapakuluan. Natumba ang kawa at sumakto naman si Haya sa nagliliyab na apoy. Pasensya na, ako talino, ikaw wala utak. Ano kala mo, ako ba patol sa'yo? Kumag na babae! Umaapoy at lapnos na ang katawan ni Haya nang makatayo ito. Sinamantala na yon ni Amir para makatakas. Iika-ika siyang tumakbo paalis. Hindi niya alam ang tamang daan. Pinagdarasal na lang niya na sana ay makaalis siya. Pagkarating ng kagubatan, nagpahinga siya sandali. Tinanggal niya kasi ang matulis na stick na tumusok sa kanyang paa. Agoy, sakit. Bakit ngayon ka ba tutusok stick ha? Pahamag ikaw ha? Nang makabuelo ay naglakad na ulit siya. Pero maya-maya lang may narinig na si Amir na atungal na isang parang mabangis na hayop. Naku, buhay pa pala ang luga-luga. Nagmamadaling maglakad ang Bombay. Hindi na niya ininda pa ang sakit na kanyang paa at puwet. Ang mahalaga sa kanya ay makabalik sa kanyang asawa at anak na nasa sinapupunan. Pero tila nanghina ang tuhod ng lalaki nang marinig ang galit na tinig ng aswang. Nagahari sa buong kagubatan ng sigaw nito. Hindi mo ako matatakasang Bombay ka! Hindi ka makakalis dito! Kahit nasaan ka man, mahanap kita! Huminga ng malalim si Amir. Malakas ang kutob niya na malapit lang sa kanya ang babae. Kung magpapatuloy siya sa paglalakad, malaki ang tsansa na makita siya ng aswang. Kaya naman nagtago na lang muna siya sa puno ng balete. Kumuha siya ng tuyong sanga na may tulis ang dulo. Kahit ang kanyang paghinga ay binabagalan niya, wag lang siyang makalikha ng ingay. Nakikiramdam lamang siya habang nagtatago. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nahuhulaan na niya ang mangyayari sa oras na mahuli siya ni Haya. Hinigpitan niya ang hawak niya sa sanga nang maramdaman na nasa harapan na ng kanyang pinagtataguan ng babae. Sige, huwag kang lumabas! Babalikan ko na lang ang asawa at anak mo! Sila ang kakainin ko! Dahil sa labis na pag-aalala, nataranta si Amir. Aksidente niyang naitukod ang paa sa isang makapal na ugat. Nakalika siya ng tunog kung kaya nakuha niya ang atensyon ng aswang. Madilim sa kinalalagyan niya pero hindi siya naging kampante. Alam niyang malakas ang pakiramdam ng aswang kaya hindi siya maaring magpadalos-dalos. Base sa mga narinig niyang yabag ng paa, papalapit na si Haya sa kinatataguan niya. Nandiyan ka, hindi ba? Nandiyan ka! Mabilis na lumapit si Haya. Nang makabuelo ay nakatsyempo si Amir para itarak ang sanga sa babae. Nagkasalubong sila. At dahil doon, naibaon ng Bombay na si Amir ang sanga sa dibdib nito. Agad na napaluhod ang babaeng hawak-hawak ang sanga. Sumuka ito ng kulay itim na dugo. Pinipilit makatayo ngunit paulit-ulit lang na bumabagsak. Totoo nga ang sabi ng mga magulang ko. Manloloko ang mga tao. Delikado ang mga tao. Manggagamit. Pagdamot sa pagmamahal. Ikaw mali ng sinasabi. Kami mga tao, di kami madamot. Kung ano kaya namin, bibigay namin. Minsan, di kami tira para sarili namin. Alam mo bakit ganyan isip mo? Kasi pinipilit mo pag-ibig. Mas marunong ka pa sa kapalaran. Kapalaran? Walang nakalaan na kapalaran para sa mga katulad ko. Lahat meron. Kung mabuti ka, meron ka rin. Ang kapalaran, kaloob yan sa mabuti. Ngayon, ikaw masama. Talagang wala matino kapalaran. Nagmahal lang naman ako. Hindi yung pagmamahal. Tawag dyan, kasakiman. Kung una tatanggap mo di lahat sa'yo nakalaan, baka naghahanap ka lalaki para sa'yo. Kaso hindi, pili mo maging masama. Hindi na nakapagsalita ang babae dahil sunod-sunod na ang pag-ubo nito ng dugo.
Napahiga na rin ito ng patagilid sa lupa. Patawad, pero kailangan ko patay ikaw dahil lahat ng banta sa pamilya ko akin buburahin sa mundo. Salamat dahil dami lalaki sa mundo. Ako pa kita mo, pero dito na lang lahat. Paalam na. Nabitiwan na rin ng babaeng aswang ang sanga ng puno. Sinyalis lang na wala na nga itong buhay. Umalis na rin kaagad si Amir doon. Inumaga na siya nang makalabas siya ng kagubatan. At dahil madalang lang ang sasakyan na dumaraan sa nilalakaran niyang kalye, nagtiis siyang tahakin ng daan. Hanggang sa may marating na siyang tindahan ng mga buko. Nakausap niya ang may-ari at nakwento nga ang nangyari. Kahit hindi yun naniniwala, pinayagan siya nitong makisabay sa truck para makarating na sa kanilang lugar. Bandang 12:00 na ng tanghali nang ibaba siya ng truck sa bukana ng barangay nila. Nakakaramdam na naman siya ng pagkahilo dahil sa magkahalong gutom at pagod. Habang naglalakad ay hindi na niya namalayan na nawalan na pala siya ng malay. Nang magising siya ay mukha kagad ni Eva ang una niyang nakita. Inihatid na pala siya ng mga taong nakakita sa kanya sa kanilang bahay. Mahal ko, ikaw na ba yan? Oo, mahal. Nandito ka na. Hinalikan kagad ni Eva ang asawa ng madiin. Samantala, napansin naman niya si Albert at Mang Gabriel na nasa gilid. Parehong may mga benda sa braso. Ayos ka lang ba, pre? Anong nangyari? Ngumiti si Amir at maingat na bumangon. Wala na. Patay na ang aswang. Tusok ko sa dibdib. Patay na. Wala na makulit. Napangiti rin si Mang Gabriel sa kanilang nalaman. Sa sobrang tuwa, napalo pa ni Mang Gabriel ang pamangkin nitong si Albert. Nang umagang yon ay nagluto na lang si Mang Gabriel at Eva para sa kanilang tanghalian. Pagdiriwang na rin yon dahil sa wakas, makakapamuhay na rin sila ng tahimik. Makakapagsimula na rin ng kanilang bagong buhay. Wakas.